ng 50, 100, 200, 300 people in your organization. Kasi sa 5 pa lang, 10 pa lang, ay hindi mo na kayang i-manage sa ilid, ay how much more? Pag umabot na yan ng 50, 100, 200, 300. So nakuha yung ibig kong sabihin. Now, alam mo, sometimes the size of our income, yung achievements natin dito, yung ating mga narating, ating mga kinikita, alam mo ba, mag-matter a lot on the leadership na meron tayo. Gaya ng binanggit ko kanina, kaya siguro hindi umuusad-usad yung income mo, hindi lumalaki yung income mo, hindi lumalaki yung grupo mo, kasi yung leadership mo ay baka pang 5,000 lang. Baka yung leadership capacity mo ay pang 10 hanggang 20 tao lang siguro. O nakuha yung ibig sabihin. Or kaya ka hindi kumikita, 2, 3 nga lang na business partner mo ay hindi mo nga kayang maalagaan. Tapos nangangarap ka, gusto kang yumaman, gusto kang maging successful dito sa empowered consumerism. Hindi po pwedeng ganon, no? Lalo na po if magkaroon ka ng mga business partners na mga baguhan talaga, first time in our business, very challenging yun kasi mga baguhan yan as in first time. Hello to Emma Amantilio. Yan, okay. Now, lalo na first time yan in the business, kailangan talaga yung guidance mo. You should be there to hold their hands. Hello to Cecil Yap. Okay. Pagbaguhan yan, andyan ka talaga to assist them, to guide them. That's part of your leadership. Kaya malaking yan ang mahiwagang katanungan kasi ikaw at ikaw lang po talaga nakakaalam kung anong klaseng leader ka or yung capacity ng leadership mo ay up to what level or hanggang saan. So meron tayong mga iilan ditong mga success principles of a successful network marketing leader. Now, may tinatawag na vision leadership. Yan. Okay. Now, alam mo, the word vision, that's very familiar word to us, no? Pero, alam mo na, let's go straight to the point. Kaya tayo hindi naiintindihan ng mga kaibigan natin, kaya tayo hindi naiintindihan minsan ng ating mga kakilala na bakit tayo ay baliw dito sa negosyong empowered consumerism, nawiwerduhan sila sa atin. Kasi tayo lang po kasi yung nakakakita, no? Naka-visualize. Di ba? Yung tipong, yung kaibigan mo, excited mong kinintuhan, no? Excited na kinintuhan mo. Alam mo, friend, excited na ako, friend, sa December. Kasi, friend, naku, madadrive ko na yung aking first brand new car. Sila na hindi nakaka-relate, hindi nila maintindihan, pero ikaw nalilisik yung mata mo sa excitement kasi nakikita mo na, you have visualized already, no? Now, na-visualize mo na by December, you see yourself that you are driving your first brand new car already. So, vision means, ano ibig sabihin yan? No? Ano pong ibig sabihin yan? Vision means seeing things that doesn't exist yet. Nakikita mo, no? Nakikita mo yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Imagine, kinuwento mo sa kaibigan mo, friend, excited ako sa December sa aking first brand new car. Siya na hindi nakakita kasi vision is a gift. Take note of this word. Vision is a gift, no? Yes, totoo. Lahat tayo may mata, di ba? No? Now, vision is not seeing in the eyes, no?
but vision is seeing through the mind, believing in the mind, no? Nakikita mo na yung sarili mo. So vision is a gift na hindi po lahat ay nabibigyan ng ganitong klaseng gift of leadership, yung tinatawag na vision. Just like our very own President CEO Dr. Ed Cabandog, no? Known as the visionary president. So 15 years ago, no, na-visualize na po, no, ni Doc Ed saan ang empowered consumerism 15 years from now. So 15 years ago nakikita na to that this empowered consumerism company will become the number one network marketing company in the Philippines, at nangyari po yun, no? Nangyari po yun, hindi po sa pagbubuhat ng upuan, hindi po sa magmamayabang, pawang katotohanan lamang po. O, di ba? Pawang katotohanan lamang po. Excuse me po sa mga nagki-claim ng sila daw. No? Pero hayaan na natin sila, no? Ang totoo po, sino po ba talaga ang totoong number one. So, 15 years ago, na-visualize, nakikita na to ng ating President CEO Dr. Ed Cabandog. And it happens, no? Fast forward 15 years, here we are, and we are the number one. We are the biggest network marketing company in the Philippines, and soon perhaps, no, one of the biggest, no, in Asia, and soon it will become one of the biggest network marketing company sa buong mundo, no? So imagine if you don't have this vision, no? Kasi sabi diyan, one of the most powerful forces on earth is our vision, no? So as a leader, dapat meron tayong ganitong klase, no, na leadership. Seeing things that doesn't happen yet, no? Yung tipong 3 years from now, ganito na kalaki yung aking network, ganito na kadami yung aking mga global ambassadors, ganito na karami yung aking millionaire circle sa aking grupo, no? 5 years from now, ito na yung achievements ko, ito na yung mga kutsi, no? Mga cars, no? 5 years from now, my family ay nakatira na po sa ganitong subdivision, sa ganitong village. Now, kasi through that vision, you can create a roadmap of direction. So imagine, alam mo, nasa Bible po ito eh. Di ko alam kung saan parte sa Biblia, hanapin nyo na lang po. Di ba sabi ng Bible, a man without vision will perish. O, di ba? Now, ibig sabihin, napakaganda pala is if meron tayong ganitong klase, if we are a leader, na meron tayong ganitong klaseng leadership, yung vision leadership, no? Na seeing your group, your organization a year from now, 3 years from now, 5 years from now, no? Lalo na po ngayon, no? Ang tanungan ngayon in our community, hindi na po tinatanong ngayon, no? Kung magkano kinikita mo. Ang tanungan na po ngayon, ilan ang hub mo? O, di ba? So, pwede ka na ngayon, no? Visualize your group that 1 year from now, meron kang 10 hub. 2 years from now, meron kang 20 hubs. 3 years from now, meron kang 30 hubs. So, di ba? Now, at marami pa. So, napakaganda po yung gano'n kasi by having a vision, meron kang malinaw, no? Magkakaroon ka ng roadmap of direction, when to start, and when to reach that destination na nakita mo in your map of direction. So, napaka-powerful, napaka-importante po yung
having the vision of leadership. Yan, okay? Now, leadership by example. Alam mo, isa to sa pinaka nagustuhan ko dito. Now, leading by example is not the main thing. Alam mo to, mabilis na paraan, no? Mabilis na paraan to influence others. Mabilis na paraan to let your people take into action. Alam mo, ang pinakamabilis na paraan is to lead by example to your people. Meaning, hindi pwedeng salita ka lang. Hindi pwedeng hanggang salita ka lang, pero hindi mo naman ginagawa, in which marami po, no? Marami pong ganong klase, lalo na po inside our community, may mga marami dyan, no? Marami dyan na kumbaga hanggang salita lang, puro bibig lang, pero sila mismo na nagke-claim na leader sila, hindi mismo nakikitaan ng kanilang mga ka-business partner, mga hindi nga ginagawa ni Upline eh. Hindi natin nakikita si Upline na ginagawa yung sinasabi niya. So imagine, kung hindi pala tayo makikitaan ng ating mga ka-business partner na hindi din natin ginagawa yung ating sinasabi, kumbaga, ang hirap mag-influence to them, ang hirap mag-command, no? Di ba, may gusto kang program or whatever sa grupo mo, ang mangyari tuloy, hindi ka paniwalaan. You cannot influence your people kasi nakilala ka, no? Ang dami po, maniwala kayo dito. Ang dami po dito sa ating community na ganito ang estilo ng kanilang leadership. Na salita lang ng salita, daldal lang ng daldal, siya mismo as an upline, as a leader, ay hindi naman ginagawa yung kanyang salita. Di ba? The best way to influence people is to see your people na ikaw mismo as their leader, as their upline, is into action, ginagawa din. Pag sinabi mong, partner, no? Every day, no? Sa ating hub, sa ating online, dapat minimum tayo of 20 presentations every day, o meron tayong monitoring chart, monitoring GC talaga, ikaw mismo na upline, dapat ikaw din, nakaka-20 ka, ipakita mo talaga na nakaka-20 ka. Hindi pwedeng, nagsasalita ka lang ng ganito dapat, pero ikaw mismo upline, ay hindi mo nga nagagawa at hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, yung influence niyan to your people ay mahihirapan kang mapasunod mo sila, no? Because you yourself ay hindi mismo ginagawa. But gusto mo mas madali, lead by example. Lead by doing it first. Lead by showing it first to your people, and through that, napakadali po mag-influence, napakadali po you can let your people jump into action kasi sila mismo, si upline nga, ginagawa nga ni upline, paano pa, how much more tayo. Gusto mong hindi ka mahihirapan in influencing your people, your business partner, so you lead by example, because the people around, no, the people around you are watching your every move and looking to emulate or copy you. So alam mo naman, kopya-kopya, no? The shortcut to success is just simply copy. Kung ikaw upline ay hindi mo nga ginagawa, ay simply copy din ang iyong mga ka-business partners. So, di ba? Pero kung nagagawa ni upline, na-achieve ni upline, grabe si upline, no?
Ay, grabe, more than 20 a day nga ang presentation ni Upline, no? Kita natin doon sa ating monitoring GC na si Upline nakaka-20 or sobra pa araw-araw. So yung mga ka-business partner mo dyan, ay talagang sila na-challenge din, na-i-encourage din sila na, uy, si Upline nga nagagawa, gawin din natin to. Nakuha niyo po, alam mo, mas madali ang leadership is ikaw mismo, you show it, you take into action talaga, you lead it, no? At madali po, no? Madali po mag-influence to your people. Now, leadership by showing respect. Ito ay gustong-gusto ko tong word na to. Maraming tao, they want to be respected. Yan, marami tao. Yeah, respect, gusto nila maging irespeto sila. Yeah, maraming gusto ng sino bang ayaw noon. Pero alam mo, earning a respect, because respect cannot be demanded, no? Tandaan mo to, respect cannot be demanded, but it can be earned, no? It can be earned. Yun yung pinakamagandang kind of leadership, by showing your respect. If you want to be respected, you should learn how to respect also even to people na sa tingin mo na mas mababa sa'yo, no? You should know how to learn how to respect the opinions of others, the ideas of others, the suggestions of others, the feelings of others. Hindi po pwede na kung anong gusto mo, yun at yun talaga ang masunod by martial law. Di ba? Now, pag ganung klase tayo, ay naku, yari po ang maybe sa ganung aspeto po will be the cause of failure in your organization, because there are so many business partners natin na tumitigil na lang po, humihinto na lang po, umaayaw na lang po sa negosyo, not because they don't like our company, not because they don't like our business, but they don't like the leadership ng kanilang upline. Imagine ikaw ang dahilan, no? Kasi they don't like the way magpakita ka ng iyong leadership. Kasi hindi pwedeng isang klaseng leadership style lang ang ipapairal natin. Kasi iba-ibang klaseng tao, no? May ibang mga tao na kaya mong kumbaga mapapasunod mo sila yung bingbangan style, no? Pero merong iba ayaw ng ganung estilo. Gusto ng medyo malambing na style. May ganun, no? Kaya dapat marunong tayo magbasa ng ating mga ka-business partner kung paano natin i-lead, no? Yes, meron tinatawag na overall leading formula, pero dapat marunong tayo, ibabagay natin yung ating style of leadership. Kaya merong iba naman na nakukuha mo, na-influence mo sila ng mas madali because you learn how to listen to them. O, di ba? Instead na dapat ganito, or instead na dapat ganito, or pwedeng ano kaya sa tingin niyo mga kapartner, ano kayong magandang idea, o di ba? Meaning you ask their opinions, no? You ask their ideas, they ask you ask their suggestions. Kasi ang ganda ng ganon, and that way you show your respect to your people. Kasi as what I have said, you cannot demand respect. The more you demand respect, the more you lose respect to your people, no? You want to be respected, no?
You want to earn the respect? Show also that you respect to them, to your people, to your business partner, irregardless, no? Irregardless kung mas mababa pa yan ng posisyon sa'yo, irregardless kung mas mababa pa yung kinikita niya sa'yo, or irregardless kahit ano pang itsura niyan, no? Kahit alanganin pa, ano, ang mukha niyan kaysa iyo, di ba? Learn how to respect. Kasi pag nagagawa mo yan, no, remember, no, hindi po nahuhusgahan natin ang tao, ang pagka-leader ng isang tao sa pamamagitan ng sa mukha, sa damit lang. Kasi marami namang mga tao na they have a great leadership, no, pero wala sa kumbaga alanganin ng mukha, di ba? Marami naman na may itsura ay wala namang leadership, di ba? No? Now, kasi sabi dito, earning the respect of others is important, but showing respect is the foundation of a meaning relationships and therefore of leadership. Di ba? May mga taong gano'n na mas mamahalin ka nila, the more they love you, the more yung bonding nila sa'yo, ay the more they're excited to do the business. Na imagine kahit hindi pa sila kumikita masyado, pero I love the leadership of my upline. Kaya hindi sila bumibitaw, andyan pa rin sila. Kasi gustong-gusto nila yung upline nila. Kumbaga parang ramdam nila yung puso ng kanilang upline na kahit ang laki na ng kinikita nilang upline pero grabe, nagagawa pa ni upline na bumababa sa mababa, no? At nakikihalubilo, nakikitawa, nakikikain, nakikimingle, no? At ganun dapat, no? Ang klaseng leadership. Sa ganun po, the more you influence your people, no? Okay? Now, leadership by accountability. Yan, ito, matindi to. Ang daming ganitong klaseng mga tao na nakaka-experience ka ba sa buhay mo? Biktima ka ba sa buhay mo? Yung tipong ikaw ang gumawa, pero iba ang nag-claim ng accomplishment mo. Di ba? Maraming gano'n, di ba? Ideas mo, suggestion mo, ikaw ang trumabaho, ikaw ang naka-accomplish, di ba? Pero ang recognition and achievement ay hindi sa'yo. Di ba? Doon kay upline, doon sa superior mo. Pero pagpalpak, no? Ang lupit manghugas kamay ng upline mo, ang lupit maghugas ng kamay, sinisisi sa'yo, di ba? So may mga taong ganong nag-aabang lang ng achievements and they claim na sila ang gumawa nun. Kasi sa kanila ang palakpak, sa kanila ang wow, sa kanila ang recognition, no? Pero na totally hindi naman talaga siya ang gumawa, di ba? So maraming ganon na alam mo, connected ko ito kanina na maraming umaayaw ng mga business partners, and this is not just inside our community, even in our real life, maraming ganitong klaseng experience na type of leadership. Pwedeng maranasan sa opisina, pwedeng maranasan sa isang maliit na community, and even nga, no, inside our house, sa loob ng ating bahay, ay merong ganitong klase na biktima ka, no? Biktima ka ng accountability failure, no? So, sabi pa nito, being accountable means that you accept responsibility for the outcomes expected of you, both good and bad. Di ba? Don't blame others and you do the right thing even when it's not easy. Now, a true leader ganito po. Whatever will be the outcome,
Either it's positive, it's negative. You must be ready, no? Handa ka, no? Pag maganda ang result, do not claim. Huwag mo akuin. Maraming ganun na. Naku, napakarami, no? Laging ako. Oh? Nang dahil sa akin. Ako. O, di ba? Ang daming ganun. Puro si ako. Puro sa ako. Akin. Ang daming ganun. No? Pero pag pumalpak, ikaw kasi. Hugas kamay ka na. As a leader, as a true leader, no? Di ba napapansin mo, meron pa nga mali ng kanyang upline, mali ng kanyang business partner downline, mali ng kanyang subordinates. Pero as a leader, no, tinayuan niya. Andun siya, no? Siya ang tumayo, no? Siya ang humingi ng pasensya or siya ang sumalo, no? Now, I will not mention this person inside our community, inside our empowered consumerism community, na grabe, meron siyang business partner dati, 5 na nakagawa ng kasalanan, no? Nagkaroon ng violations in our company. Alam mo, as an upline, andun siya to the rescue. Kasi yung kanyang 5 business partner downlines na yun, ay may nagreklamo. Alam mo, to the rescue po yung upline. No? Andun agad, ang sabi niya, okay, solusyonan natin ang problema. Andito ako para solusyonan po natin yung problema. Ano po ang gusto nyong solusyon? So imagine, tauhan niya, business partner niya, ang nakagawa ng kasalanan, pero yung kanyang leadership andun. No? Tinayuan niya, sinolusyonan niya yung problema. Suppose that is, yan po ang pinakatama na klaseng leadership. No wonder why nakapag-build talaga itong tao na to ng one of the biggest organization here in our empowered consumerism community, no? Now, nakuha yung ibig kong sabihin, di ba? Whatever will be the outcome, either good or bad, ready ka dapat, no? Kung accomplishment ng tao mo, and give the credit and recognition dun sa taong gumawa, no? Ang galing mo talaga, partner. Congratulations, no? Believe ako sa iyo, I'm proud of you. O, di ba? Hindi yung accomplishment ng iyong business partner downline, no? Pinagyayabang mo, pinaglalaki mo sa iba, ako ang gumawa niyan. Ako. Patay. Maraming gano'n, no? Ang dami, Diyos ko po. relate ako dito. So imagine, kung ganong estilo na klaseng leadership tayo, nako, maybe isa to sa magiging dahilan. Or siguro, isa sa dahilan, kaya hindi, kumbaga, naglayasan, umaalis yung iyong mga leaders sa mga business partners then one of the reason because meron kang failure on the accountability leadership. Yeah, maraming ganun. O, di ba? I'm sure merong natatamaan nito at I'm sure maraming nakaka-experience ng ganitong klaseng leadership, di ba? Sino sa inyo naka-experience ng ganon? Di ba? No, mag-type ka dyan. Ako upline. Ako si Relmo. Nakarelate ako dyan. Di ba? Okay, leadership by courage. Ito, I love this one. Now, courage is not the absence of fear. Sabi dyan, no? Hello to Ate Lolet and Kuya Jerry, our BCO Bambang Nueva Ecija. Hello po. Kumusta po? Now, courage is not the absence of fear, but the acquired ability to move beyond the fear. So meaning,
Ang courage is andyan yung fear. Kahit andyan pa yung fear, but despite of the presence of fear, you still move beyond the fear in times of tough. No, maraming ganito na mga klaseng leader. Okay, you know? Pag may problema na ang grupo organization niya, tumatalikod na. No? Nagtatago na si upline. Pinabayaan ang mga downlines business partner. Pinabayaan na ang mga ka-business partner niya. Pero pag encoding, nako! Pag encoding, andyan siya. O, di ba? Andyan siya. Pero pag nagkaroon ng problema yung organization niya, nagtago siya. Now, guys, listen this. Now, listen this one. Aanhin mo nga, no? Aanhin mo nga, you have 1,000 soldiers of lion. You have 1,000 lion of soldiers. But if the leader is a dog, your 1,000 lion of soldiers, if the leader is a dog, kahit 1,000 lion pa nakasundaluan yan, no? Since the leader is a dog, the lions will just fight like a dog. Pero kahit meron kang 1,000 kasundaluang mga aso, no? Even you have 1,000 soldiers of dog, but if the leader is a lion, the dogs will fight like a lion. O, di ba? Napakaganda po yan, mga kapatid. No? Now, ang leadership po, wala po sa pera. Yes. Kasi may mga taong may pera, palpak naman yung leadership nila. Ang leadership po, wala po sa posisyon. Kasi may mga tao, may posisyon naman, ay palpak din kanilang leadership. Ang leadership po is not on the number of cars you drive. No? Marami naman nakakotse, maraming kotse, pero palpak din po on their leadership. No? Ang leadership po, wala po sa hitsura ng mukha. Kasi maraming magaganda at gwapo, palpak din naman yung kanilang leadership. Pero marami naman alanganin yung kanilang mukha, no, yung kanilang mukha ay factory defect, reject, pero ang lupit ng kanilang leadership. Ang leadership ay wala po sa edukasyon. Merong iba, educated people nga, ay palpak naman yung kanilang leadership. Pero meron namang iba, less educated naman, pero they are being loved by their people. They are being respected by their people. No? Nakapag-build ng malaking organization. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin, no? And leadership by inspiration. Yan. Now, sino po sa inyo ang nakaranas na inspired? Yan. Sino po sa inyo nakaranas na inspired? Alam niyo po, pag tayo ay inspired, pag tayo ay inspired, ang sarap, no? Yung tipong paggising, araw-araw masaya ka, yes or yes. Di ba? Now, pag ikaw inspired, you can influence people. You can electrocute, no? Nakakakuryente ka ng ibang tao din. Yung excitement mo, kumbaga resulta ng being inspired, yung pagiging masaya ka, nakakahawa ka rin ng ibang tao, no? Sabi ni Richie Gungum, tinuod gyud Sir Elmo, ha? No? Now, if you are inspired, uulitin ko, if you are inspired, kapatid, wag mong itago yung being inspired. You should show it, ipapalabas mo. Why? Because
para makakahawa ka ng marami na magiging inspired. So if you can inspire a group of people, o di ba? Yung tipong inspired ka, excited ka, no? Sa bagong kotse mo. Imagine, yung tipong baliw ka sa first car mo. Now, come on, share your excitement. Share your inspiration to other people. Because if you can inspire a group of people to believe in something, yung tipong, guys, naniwala lang ako. A year ago, no, katulad din ako sa inyo, nangarap din. No, naniwala ako sa business opportunity na empowered consumerism dahil nga malaki ang pangarap ko. Tinrabaho ko itong business opportunity. And here it is, 1 year, 2 years after doing it. This is my first car. Ang sarap pala. Di ba? Ang sarap pala ng feeling na sarili mong sasakyan yung dinadrive mo. Yung tipong 20 years kang nagko-commute, 'di ba? Yung tipong buong buhay mo nagko-commute ka, no? Lahat na ng klaseng public utility, mga public transportation nasakyan mo na sa buhay mo. But dito sa empowered consumerism, you get your first car, 'di ba? Ang sarap ng ganong feeling, inspired ka, excited ka, and through that, 'di ba? Through that inspiration, through that excitement, alam mo, you should share it to people. Huwag mong itago yan. Because if we can let other people believe on something na sila magkakakotse din, magkakabahay din sila, kikita din sila ng 6-figure kada buwan, alam mo, you can let these people motivate in constant state. Meaning, you can let these people constantly believing on something, and through that, magkakaroon ng transformation, no? And let them ignore the belief of their limitations. Yung tipong, uy, nagawa ko nga. O di ba? Nagawa ko na. Ordinary lang ako dito. Walang-wala ako na pumasok. Pero tingnan niyo naman, nagawa ko after 1 year, nagawa ko after 2 years. So imagine if you share that excitement, if you share that inspiration to other people, sabi na, oo nga, no? Nagawa nga nitong high school graduate na to, nagawa nga nitong elementary graduate na to, kaya ko ring gawin, in which dati, iniisip ko, hindi ko kaya yan, Diyos ko po, no? Paano ako magkakakotse? Naku, bangungot lang na pangarap ko yan noon. Pero ngayon, because of this person na inspired ako sa iyo, di ba? No, kaya ko. You let them ignore and forget the belief of their limitations na dati hindi nila kayang magagawa, ini mangarap at mag-isip nga na magkakotse, magka-travel, yumaman, maging milyonaryo, hindi nila kayang isipin yan noon. Kasi wala pa sila sa empowered consumerism community. But because of you are the inspiration, you tell them, you say to them, nagagawa ko, eto lang ako, no? Eto lang ako. Lamang pa nga kayo sa edukasyon. Pero nagawa ko, walang dahilan na hindi nyo kayang gawin. Di ba? Now, leadership is about making others inspired. Take note, ha? Ang ganda to na linya, oh. Leadership is about making others inspired and become better, and a result of your presence and making sure it lasts even in your absence. Yung tipong si upline talagang inspirasyon ako. No, idol ko talaga yung upline na yun. Imagine, wala ka na, pero idolo ka nila. Wala ka na, na-i-inspired sila sa'yo. Yan ang tinatawag nating leadership by inspiration. Okay? No?
Sino dyan ang inspired? Yan. Type in the comment box, no? I'm inspired. Come on, damihan natin na I'm inspired. Yan, para mag-engage tayo lalo. No, kay Facebook. Okay. Now, leadership by taking the risk of mistake and learning the mistake and learning from the mistakes, no? Now, alam naman natin. Yan, sabi ni Tashi, no? Tashi Hakin. Pakibati po kay Sir RJ Urbano. Hello, Sir RJ Urbano. Yan. Yan, Sir J. Urbano. Yan. Okay. Now, alam naman natin, that success is solving many failures or problems or mistakes in life. Ika nga wala pong nagiging successful sa mundong ito na mula umpisa nung ginawa niya, perfectly ginawa talaga niya hanggang nagtagumpay. Wala pong ganon. Kasi yung nature, no, ng process ng success is talagang dadaan ka, no, sa maraming pagkakamali and learning from that mistakes. Kaya ka nagiging successful. Kasi maraming tao, they are afraid of trying, no? Takot silang sumubok kasi takot silang magkakamali. There's so many people in this world. Grabe. Sobra. No, sobra. Maraming tao sa mundong ito. Now, even inside our empowered consumerism community, kahit yung medyo, mga matatagal na nga meron pang na takot silang sumubok, takot silang mag-take action, kasi takot silang magkakamali, no? Now, if ganung klaseng thinking po tayo mga kapatid, nako, pag takot kang magkakamali, takot kang sumubok, para lang ding takot ka or ayaw mong magtagumpay. Remember, success is galing po sa maraming pagkakamali na you learn from that so many mistakes hanggang naitama and then you became successful. O, di ba? Ano sabi ni Henry Ford, di ba? Napagkamala na si Henry Ford na baliw nung kanyang mga chief mechanic kasi sabi ni Henry Ford, oy, mag-imbento kayo ng makina na 8-cylinder machine. Sabi niya, hindi po pwede yan, boss. Hindi pwede yan, imposible yan. Hindi, pwede yan. So they keep on doing and doing. You know, imagine it took them 700 attempts. No, 700 mistakes hanggang na-invento nila yung gusto. So anong sabi ni Henry C, no, di ba? Pinagtatawanan siya, napagkamala na siya, Henry C. So Henry Ford, di ba? Now, pero sabi niya, we don't sabi niya, hindi po kami, sabi niya, we only discover 700 things that doesn't work. Di ba? Tinorn niya into positive yung 700 mistakes. Sabi niya, we only discovered 700 things that doesn't work. So therefore, we didn't stop until we discover the things that work. And that's the story of Ford Motors. So imagine, try and try ka lang. Yes, we are bound na magkamali. Maniwala ka. Pero, dyan sa pagkakamali, dyan mo rin maitama. Yan ang tandaan mo, di ba? So, sa atin dito sa Empowered Consumerism, lahat ng ating mga uplines, lahat ng ating mga Hall of Fame, yung ating mga top earners, yung ating mga top 20s, dumaan din sila sa maraming pagkakamali na ginawa nila dito sa Empowered Consumerism. Pero hindi sila sumuko sa mga pagkakamali nila, no?
hindi sila sumuko sa mga pagkakamali na. For example, never mo pa talaga na-discover yung tamang sistema ng pag-o-online, no, di ba? Now, just keep on doing it. Just keep on doing it. You ask the opinion of others. You ask the ideas of others. You ask the suggestion of others. You learn from others para yung mga pagkakamali mong ilang beses na yan ay maitama na rin. And believe me, lahat dito ng ating onliners, believe me, sigurado yan sila. Ang daming mga pagkakamali nilang online na sistema noon na naitama na ngayon, no? Naitama na ngayon. That's why ang galing ng iba, no? Ang galing ng iba sa pag-online. So, ang lesson na po natin dito mga kapatid is there's no reward without risk. Now, ito like kong sinasabi, the smaller the risk, the smaller the reward. The bigger the risk, the bigger the reward, no? Now, kung ayaw mong mag-risk, edi wala ka ring reward, di ba? Now, there's no reward without risk. But even the worst mistakes should never stop you from taking a chance again. Totoo naman yan, no? Now, marami iba nagkaroon ng malaking pagkakamali sa buhay nila, nagkaroon ng malaking pagkakamali sa negosyo nila, and then sumurrender na sila. They raised their two hands, yun, tapos na, tigil na. Now, just like Manny Pacquiao, ay nakaranas din ng maraming suntok si Manny Pacquiao. Na-knock-out din siya. Nakakita din siya ng maraming bituin. Di ba? No. Pero kung tumigil siya, wala pong people's champ ngayon. No? Wala pong Manny Pacquiao today. So, ganun din, inside our community, sa ating negosyong empowered consumerism, guys, maniwala ka, you are going to commit a lot of mistakes in doing this business, empowered consumerism. And congratulations kung nagkakamali ka dito, meaning, ginagawa mo yung negosyo. Just keep on doing, no, until magagawa mo na talaga ng tama, no? At ikaw na rin ang magkakaroon ng reward. Success is all about taking risk. Okay? Now, leadership by confidence. Alam mo, lupit ito. May mga tao na ito napapansin niyo po. In gatherings, no, in gatherings or mga events, makakakita ka talaga ng mga tao very confident in the way they project, di ba? In the way they talk, no? In the way they communicate, andun kita, no? Lalo na for those people na mga ang trabaho nila, no? Lalo na yung mga trainer, mga speakers, or whatever. Kumbaga, dating pa lang, andun kita mo na yung kumpiyansa. Or yung iba pa nga, the way they dress up will give you confidence. The way they talk will give you the confidence. Now, a confidence is treated as something we're either born with or not. But it can be practiced and learned along the way. Great leaders understand that you must believe in yourself to have the confidence to lead others. So, kumbaga, leadership by confidence, this is one way of influencing and one way of we can lead our people and we can let our people believe. Yan ang apply namin. Ang galing ng apply namin. Alupit ng apply namin. Pero alam mo ba na may mga business partner, may mga tao na yung tipong sila din nanghihina, sila din ay nanlalamig dahil kita nila sa upline, ano ba naman tong upline namin? Wala namang kabuhay-buhay, no? Kumbaga parang hindi naman nakaka-excite tong aming upline.
Hindi mo nakuha yung ibig ko sabihin. May mga ganon na yung sa portion pa lang na to, yung failure on this leadership, nagiging dahilan, di ba? Nagiging dahilan na umaayaw yung iba, hindi naniniwala na yung iba. Kasi ikaw mismo upline, ay Diyos ko, wala kang kabuhay-buhay, wala kang kagana-gana, wala kang kaisa-isid na mabuhay ang dugo. Instead na mabuhay ang pangarap ng inyong mga business partners, lalong namamatay yung pangarap nila, makita pa lang yung mukha mo upline. No, di ba? Pero kung nakita yung gigil ng wow, yan ang upline namin. No? Nakakakuryente yung confidence ni upline, nakakahawa, di ba? Nakakahawa. You got what I mean? And through that, ay nako. Thank you, Sir Elmo, sa mga aral na binigay. Marami po kami. Okay. Yan. Nakuha iba. Okay. Now, next. Leadership by integrity. Ito. Mahiwagang salita itong integrity. Alam mo ang integrity ito? One of the cultures ng Singaporean, no? Kumbaga, di bali masira ang iyong bituka, wag lang yung mukha mo. Now, pag nawala po yung tiwala, no? Pag ang trust ng isang tao ay nawala na po, ang hirap pong ibalik. Parang baso lang po yan na pag nabasag, no, kahit ibalik mo man, idikit mo man yung bubog, may lamat pa rin. Kaya mga kapatid, ingatan po natin yung ating integrity kasi isa po ito sa pinaka-importante bilang ikaw, not just because you are here in empowered consumerism, but as a person per se, no? Na kahit wala ka in empowered consumerism, but alam mo may mga tao na they are being respected, they're being followed, they are influential because of their integrity. Now, may mga taong marinig lang ang pangalan mo. Marinig lang ang pangalan mo, naniniwala na sila. Di ba? Ang daming ganun mga tao. No? Meron nga eh. Hindi naman kayo magkakaibigan. Di ba? Hindi kayo magkakaibigan. Hindi ka naman kilala, naririnig ka lang. No? Pero naniniwala na sila. Or ganito. Napapansin nyo ba? I don't know if you have experienced this one. Na naniniwala ka to this person because naniniwala ka doon sa anumang opportunity na meron siya. Hindi doon sa opportunity ka naniwala, but yung dahilan ng pagpapaniwala mo doon sa opportunity because of that person. Ikaw connected to your business, connected to the opportunity na meron tayo, itong integrity na to. Kasi minsan, kahit anong ganda pa ng business opportunity that you offer, kahit how stable is the company, no? Pero alam mo ba, may mga tao na hindi mo sila hindi sila naniniwala because kilala ka na sira ang integrity mo. Di ba? I don't know kung meron naka-experience sa inyo ng ganito na inoferan mo ng ating business opportunity, empowered consumerism, naniwala agad. May mga ganun, di ba? Pero may mga sigurado ako, meron at meron, kaya hindi po tayo pinaniwalaan minsan, kahit maganda pa yung business opportunity, kahit we belong to this empowered consumerism company pa, kaya tayo hindi nakapapay-in, kaya hindi tayo makaka-lead over our people,
not because they don't like our company, not because they don't like our business opportunity, but sira yung integrity mo. O, di ba? Sira yung integrity mo. Kaya meron dito na kakilala mo naman, magkakaibigan naman kayo, malamang inoferan mo. O, di ba? Malamang inoferan mo, pero sa iba naniwala, hindi sa'yo. So, malamang, there's a question on your integrity, integrity. Now, not just here in Empowered Consumerism, but also outside our Empowered Consumerism community, ang ibig kong sabihin ay ingatan natin to kasi pag ito ay naalagaan natin yung ating integrity, alam mo, I'm sure meron naka-experience sa inyo dito. Sino sa inyo dito na-experience nung pinaliwanag mo yung negosyo or baka nga, hindi ka na nag-explain sa negosyo, konting kwento lang, pay in na agad yung kaibigan mo kasi kilala ka niya, mapagkatiwalaan ka, nagtiwala sa sayo, kilala ka na mapagkatiwalaan, yung integrity mo ay ayos na ayos. Sino po sa inyo ang naka-experience ng ganon na walang kahirap-hirap, Alam mo ba, hindi na naintindihan yung business opportunity, hindi na naintindihan yung bilog-bilog mo. Hindi rin niya exactly naintindihan yung produkto, pero bakit siya na-pay-in? Kasi nagtiwala sa sayo. Nakuha niyo po ibig sabihin, na malaking plus factor natin sa ating pagkatao, malaking plus factor natin dito sa ating negosyong Empowered Consumerism, kung meron tayo nito, alagaan natin ito, plus you belong to the best company, ay mas lalong mas madali, Mas lalong mas madali. Now, integrity is the consistency, Integrity is the consistency of your actions, your words, your values, and your moral principles. It's the center of every true success, Kumbaga, mapakilos man, mapasalita man, mapa-values man, mapa-karakter, mapa-principle man, ikaw yun. Hindi mababali. Ang sayo, black is black, white is white. Hindi po pwedeng black gawing white or yung white gawing black. And I'm sure maraming tao ganun sa buhay na talagang pinaninindigan talaga nila to sa buhay nila. Yan sila, Kaya yung iba nire-respeto because of this one. Yung ibig ko sabihin, because of integrity. Pero yung iba nawawala ng respeto dahil sira din po ito. Integrity is doing the right thing even no one is watching. Oh, di ba? Merong iba dyan, magaling lang pagkaharap, di ba? Pagtalikod, mali na, nabago na. So, integrity means kahit walang nakikita, ginagawa mo pa rin ang tama. Okay? Now, are you learning? Yan, you type in the comment box. Yes! Yes! Yung maraming yes. Yes, I'm learning. Yan. And leadership by investing in others. Ito, alam to. Alam mo mga malalaking kumpanya, kaya sila lumalaki ng lumalaki because they invest in their people, Now, like for example, outside our Empowered Consumerism community, now, like for example, if you are
dito sa amin, marami pong mga kwan dito, marami pong, it's an industrial province. May mga kaibigan kami na part of their job, no? Part of their job is uh, imagine ang company nila, pinapadala sila sa Japan, pinapadala sila sa US, pinapadala sila sa iba-ibang bansa, for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, na all expenses paid by their company just for learning purposes, no? Padala ka sa Japan, aralin mo to, training ka ng ganito. May mga ganong kumpanya na they're willing to invest to their people just for the continuity, no? Para magtuloy-tuloy yung production, yung paglago ng kumpanya. Ganun po dapat, no? Ganun po dapat. At tamang-tama po ito ngayon, no? Sa ating sitwasyon ngayon, 'di ba? Nabanggit ko po kanina, no? Na ang tanungan ngayon, ilan ang hub mo? O, 'di ba? So, bago tayo mapunta sa ilan ang hub mo, may mga direct to the point tayo, ha? May mga uplines na gusto nila puro kabig lang. Puro kabig lang, walang tulak. Daming ganon, no? Now, lalo na po sa ating negosyong empowered consumerism, especially today, in this pandemic time, in this extraordinary time that we are facing right now, na ang ating negosyo is nag-shift, no? Nag-shift into digital na talaga, into online. Yung tipong mahihirapan ka talaga ngayon kung mag-offline ka pa rin sa sitwasyon natin ngayon. Kaya ang maraming kumikita ngayon in our community are those people na talagang nag-shift totally into digital. And through that, you should be willing to invest to your people, to your group, to your organization. Kaya po nauso yung tanungan na ilan ang hub, o 'di ba? Ilan ang hub mo, no? Now, for example, you invest on one hub. So mayroong iba diyan, per hub ay merong 7 people, 10 people, 12 people. Halimbawa, one apartment, no? One apartment, that's your hub number 1, and then you invest for the computers, you invest for the Wi-Fi, you invest for the 2 months advance, 2 month deposits, di ba? You invest for the one sako na bigas buwan-buwan for 3 months, for 6 months, para makabuelo yung tao mo na andyan 10, 12, 15 full-time onliners. O, di ba? So, pag hindi mo yan ginagawa, mapag-iwanan ka talaga, no? Iwanan ka. Remember, negosyo. Take note of this word. Wala. Nandito ka sa empowered consumerism, hindi po sweldo, no? Hindi ka swelduhan dito. Nandito ka, nagnenegosyo. No? Nagnenegosyo ka. Take note. Naintindihan mo ba? Nandito ka sa empowered consumerism, nagnenegosyo. So therefore, pag sinabing negosyo, no, you must be willing to invest, no? Invest in terms of learnings, no? Invest in terms of trainings para sa ikaka-grow ng iyong mga ka-business partner, no? Merong iba kasi ganito, puro kabig lang, walang tulak. They don't invest. Ito pa, masaklap, ha? Ito, tamaan ang bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. Now, marami dito mga uplines, no? Ni pag-invest nga, ano? Ni pag-invest nga ng paid, post-paid Zoom account para sa tuloy-tuloy nilang training, hindi magagawa. No, hindi magagawa. Ayaw gumastos ni upline. Kasi gusto niya puro kabig lang. Oh, di ba? So, remember yung kanina, si upline nga,
hindi nga nag-subscribe ng postpaid na Zoom, di wag na rin tayo. O di anong nangyari? Doon ka sa putol-putol, di ba? Putol-putol. Nakuha niyo po ibig sabihin, no? Now you don't invest on the training, you don't invest on hiring the best onliner, hiring the best FB ads expert, no? Bakit ayaw mo mag-hire ng ganun para magagamit ng inyong mga ka-business partner? Now, imagine mo na lang ha, what if you invest in one hub equals 10 people? Example lang to. What if you invest on one hub, 10 people? Full-time onliners. 10. Okay, 10 ha, 10. Imagine 10. Example, 20 online business presentation or eco presentation minimum per day. So 10 people times 20 presentations every day, that's 10 times 20, 200 presentations. Ang magagawa nung isang hub number 1 pa lang, no? Hub number 1 pa lang. Imagine 200 presentation. Ang tanong, if you don't invest on that kind of hub per se, magagawa mo ba na ikaw lang na 200 presentations in a day? What if 10 ang hub mo? O di ba 200 times 10, 2,000 presentation kung merong 20 presentation challenge for every full-time onliner. Numbers game po ang pinag-usapan natin dito. Kaya yung nakakaintindi talaga, yung ganda ng negosyo, kaya sila ngayon puro invest on the hub. Yun kung ibig sabihin na wag kang magdadalawang isip, no? Huwag kang magdadalawang isip na mag-invest to your people. Of course, ikaw naman, kilala mo naman yan eh. Sino yung mga matitino, maayos dyan, at kilala mo naman yung mga pasaway talaga dyan. Dapat, hindi porke na they are in the hub, wala kang rules and regulations in your hub. Kasi for example, 6 months na yan, na nakatira dyan sa hub mo, wala namang production, for 6 months. Aba, isipain mo na yan, di ba? And then, you get another one na ilagay mo, palit mo sa kanya. No? Tandaan niyo po, nandito ka, nagnenegosyo. And then, once you invest, of course, you should expect ROI. You should expect profit, of course. No? Now, yan ang tunay na negosyante. Yan. Leadership by humility. So I love this one and I think this is the last part ng ating slide, no? Now, be like the bamboo tree, the higher you grow, the deeper you bow. O, di ba? Now, ang ating company, Empowered Consumerism, our objective is to produce leaders, mga humble na leaders, no? Hindi po humble na leaders, no? Mga humble na leaders, mga humble na millionaires. O, di ba? Dito sa ating kumpanya. So, no matter anumang posisyon mo, global ambassador ka na, no? Or mga prime ka na, or mas mataas ka pa, Ruby, Diamond, Global Ambassador, etc. Ilang cars you drive, no? Ano-ano mga brand ng damit mo, ilang millions yung house and lot mo, kapatid, no? Remain your 2 feet on the ground. Kasi ang pangit at sagwa kung tingnan na kumikita ka nga ng malaki, nakalutang ka naman sa ibabaw ng lupa. Imagine, yung dalawang paa mo nakalutang sa ibabaw ng lupa, and then, may dalawa kang sungay na malaki ang mata mo, hindi ka na tao, satanas ka na. Di ba? Demonyo ka na. And, maraming nangyayaring ganon
yung tinatawag na nilamon ng tagumpay. Yan, yun yung aking yun yung aking terminology dyan. Marami po dito nilamon ng tagumpay. Ito masaklap. Maliit pa nga na achievement. Maliit pa nga na tagumpay. Yun, nilamon na sila. Di ba? Nilamon na sila. Kumita nga lang ng 30,000 isang buwan, parang sino na? Kumita nga lang ng 50,000 isang buwan, parang sino na? Ang yabang na, di ba? Ang yabang na. Nakadrive na nagkaroon na ng first car na, lalong yumabang. Yung tipong kakilala mo di ba? Ito, ang dami nang nangyayari. Kaibigan kay dati, kwentuhan kay dati. No, nung nagka-coach na hindi ka nakilala niya, sabi niya, huyo. No? Nilamon ng pera. Ayan. Sabi ni Ate Nancy. No? Nilamon ng tagumpay, nilamon ng achievements na hindi na nagiging ikaw. Kumbaga nagiging iba na, no? Ibang pagkatao ka na. Hindi na yung original mong pagka-ikaw kasi yun nga, nilamon ka na ng achievements mo. Huwag po tayo ganon. We are a company na very known for our humility, which is, alam mo, meron po itong, this is a true to life story inside our company na ayokong magbanggit, galing siya sa ibang kumpanya, no, na lumipat po sa atin. Doon sa previous company niya, alitap-tap daw siya doon, no? Alitap-tap, no? Kumikita ng 6-figure kada buwan, pero no, doon para siyang sinasamba, para siyang hari. No, para siyang sino sa kumpanya, no, kasi alitap-tap daw. Yung parang tipong general siya pag dumadating doon. No? Kulang na siya parang santo, no? Yung tipong hihipuin mo, hihimasin na, di ba? No? Ang mag-sign of the cross ka sa kanya. Ganun siya doon sa dati niyang kumpanya na nagsara. Na nagsara. Nung lumipat na siya na Bisaya na tuloy, sorry. Nung lumipat na siya sa ating company, alam mo, namangha siya sa humility, sa sobrang humble ng ating mga top earners, which is totoo naman yan. Naku, maniwala ka, no? Mag-observe ka sa ating head office, pero wag po ngayon. Wag kang magtambay sa head office. No? Kasi delikado pag magtambay ka ng matagal doon, no? Alam mo naman, no? Pandemic tayo ngayon, no? Pero guys, dito, mga 6-figure earner natin, hindi mo makikitaan ng ubod ng yabang na kumikita ng 200,000, 300,000, kalahating milyon per. Meron nga dyan, nagsi-7-figure per month, pero napakasimple lang. You know? Dinadaan-daanan nga lang ng iba. Di ba? Pero merong iba dyan, Diyos ko po, no? First time lang naka 20,000. First time lang naka 50,000. Ubod na ng angas. No, wag po tayong ganon. No? The more we earn big, the more tayo na po promote, the higher we grow in our business, empowered consumerism, no? The deeper we should bow, the deeper we should humble down. O, di ba? Nakan yung ibig sabihin, yan ang tatak, empowered consumerism leader. Yan. Okay? Did you learn something?
Yan, marami ba tayong natutunan? Sige nga, yan, mag thumbs up, no? Puso, 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 mga kapatid. Okay. Thank you very much sa ating buong community. And ingat po kayo. I hope na you have learned something for tonight, no? And bago po, no? Bago po bago po tayo maghiwa-hiwalay,